It's my life. It's my life. Good morning once again mga ka-garden. Welcome back po ulit dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyo po yung ating mga latest video, yung mga huling video po na na-upload natin, paki-follow po tayo sa ating YouTube channel, yung Benji's Agri TV. Tsaka paki-follow na rin po tayo sa ating FB page, Benji's Farm Ready Seedlings. Ang ating video po ngayon ay sasagot po ulit sa dalawang tanong na napapaloob pa rin po doon sa COC1 ng kursong Agricultural Crops Production in C2. Unang tanong po ay, what is the importance of germination test or seed testing? So, bakit nga ba mahalaga na i-test muna natin yung seedlings bago natin gamitin? So, ang sagot po doon, una ay to determine the variety of the seeds. Siyempre, kapag tinitest natin yung germination ng isang buto o binhi, ay malalaman natin kung anong variety yung maganda ang kanyang germination o pagtubo. Tulad nga lamang po sa talong. Sa talong ay hindi lang po isang variety ang meron tayo sa market. So iba-ibang variety po yun. Kahit sa isang company ay merong 2 hanggang 3 hanggang 4 o marami pa na klase ng variety o baridad ng binhi ng isang talong. So kailangan nating i-test per variety para malaman natin kung anong variety yung maganda ang kalidad ng kanyang germination. So yun po. Pangalawa po doon is to determine the amount of seeds needed for planting, para malaman po natin ang dami ng binhi na ating gagamitin o bibilhin. Halimbawa nga lang po ay kung meron kang 100 buto o binhi na naisowing at ang tumubo lamang po ay nasa 65 pieces. So nasa 65% po yung germination percentage ng iyong buto o binhi na naisowing. So ibig sabihin, yung isang lata na bibilhin mo halimbawa ay merong 10,000 na buto. So ita-times mo lang po yung amount natin, i-convert nyo lang po doon. So ibig sabihin ho nun, meron lang 65% na buto ang pwedeng mabuhay doon sa isang lata. So malalaman mo na kaagad kung ilang piraso o ilang puno, ilang buto ang mabubuhay sa isang lata na isosowing ninyo. So malalaman nyo na agad kung kakasya ba yun o hindi doon sa area na pagtatamnan ninyo ng binhi na nabili mo. So doon tayo yun po yung isang purpose ng seed testing or germination test, no? To determine the amount of seeds needed natin. Pero ano-ano nga ba yung mga paraan ng pag test o yung mga methods na pwede nating gamitin sa pag seed testing? So isa na ho doon is yung tinatawag nating ragdoll method. Actually pinapractice na po itong ng mga farmer natin sa field, pero yung term talaga ay hindi lang familiar, no? Ang tawag ho natin doon ay ragdoll method. Meron po tayong tela, hindi naman tawag na basahan, tela na malinis, babasain natin ng tubig, then ilalagay natin dun yung buto, nakahilera o
isa-isa man yon, nakalinya or nakasabog, pwede naman. Then i-roll natin yung tela at babasain ulit, ilalagay sa area na kung saan hindi siya direct to the sunlight at hindi rin po siya kumbaga maaabot ng mga bata o mga hayop sa paligid natin. So yun po yung isang paraan ng pag-test natin. Pangalawa ho doon ay yung pang laboratory, syempre petri dish method. So pwede din naman gawing sa bahay yun eh. Kuha ka lang ng tissue, lagay mo sa plato, then basain mo ng konting tubig, lagyan mo ng buto, then takpan mo ulit ng tissue, basain mo ulit ng tubig, and takpan yung plato. Ganun lang yun, petri dish na po yun. So ilagay mo lang ulit yun sa area na kung saan ay hindi maabot ng mga bata o hindi magagalaw, para after 3 days ay makikita mo na kung ano yung percentage ng kanyang germination. And lastly, pinaka basic o pinaka common, and yan po yung ating practice dito sa field normally, ay ang seed bed or seed box method. So seed box method, actually sa akin kasi yung isang lata ay isang isang punlaan, isang pagsawing ko na yung isang lata. So direct yon sa seed box. Doon natin malalaman kung gaano kaganda yung germination ng isang binhi, or isang variety ng binhi. Kasi nga bago natin ilipat sa seedling tray ay tumubo na ho siya sa seedling box. Yung iba kasi dinidirekta or direct sowing sa seedling tray, kaya kung minsan nagkakaroon ng diferensya, especially doon sa moisture ng lupa. Yun lang kasi yung pinaka-importante, kaya nga natin tinatakpan. Ang tawag ho doon ay incubation. Parang itlog lang ho yan na hindi dapat mawala ng init, yung binhi natin ay hindi dapat mawala ng moisture. So pag nawala yung moisture, nawala yung hamog, kumbaga, ay magkakaroon ho yan ng tinatawag nating pagtigil sa proseso ng isang buto para ho sa paglabas ng kanyang radicle o first root, so yun nga po. Napahaba ata yung explanation natin. So yun yung isa pwede natin gamitin bago natin direkta sa seedling tray. Kaya may tinatawag tayong thinning at pricking. Okay, dito tayo sa pricking. So sa pricking, yun po yung galing seed box, ay bubunutin mo yung seeds or seedlings at ililipat sa seedling tray. Ang proseso pong yun, ang tawag po doon ay pricking. Yung thinning, yung nasa seedling tray na, tapos yung target mo ay isa lang per hole o per butas ng seedling tray, may tumubong 2 o 3, iti-thin mo yung 2. Mag-iiwan ka lang ng isa na magandang tubo para sa inyo at kukunin mo na yung 2. Yung proseso pong yun po ay tawag na thinning. So yun po ang katapusan ng ating video ngayong araw. Hopefully meron kayong natutunan, meron kayong bago na namang kaalaman, kumbaga. Kung hindi man ho bago, ay na-refresh po kayo sa mga terms or terminologies na ginagamit ho natin sa field, lalong-lalo na po sa atin sa agriculture. So yun lang po. Thank you po sa pag-subscribe and pag-follow ng ating FB and YouTube channel. God bless and good luck po sa ating lahat.